Ano? Ang anak kong babae buntis sa Pilipinas? Nanginginig sa galit ang dating koronel ng Marine Corps habang sumasakay sa eroplano patungong Maynila. Sa loob ng 48 oras, iuuwi niya ang kanyang anak pabalik sa Amerika. Ngunit isang hindi kapanipaniwalang pangyayari ang naganap. Ang koronel na dumating para bawiin ang kanyang anak ay umiiyak na nagbigay ng basbas para sa kasal nito makalipas ang isang buwan. Ang natagpuan ng anak ko sa Pilipinas ay ang bagay na nawala sa akin sa buong buhay ko. Ano ang lihim na sandata ng Pilipinas na nagpatiklop sa kinikilalang isa sa pinakamatikas na koronel sa mundo? Ngayon, ilalahad natin ang buong katotohanan. Alas 3 ng madaling araw, hawak-hawak ko ang isang pregnancy test sa banyo ng aking barracks. 2 linya, 2 malinaw na linya na tila humahati sa buhay ko sa dalawa. Ako si Isabel Reyes, 17 taong gulang, isang kapitan sa United States Air Force. Nakadestino ako sa Clark Air Base bilang isang intelligence officer. O mas tamang sabihin, doon ako dating nakadestino. Nanginginig ang mga kamay ko. Hindi ito simpleng pagbubuntis lamang. Ito ay paglabag sa Military Code of Conduct, paglabag sa tungkuling panatilihin ang dangal, at higit sa lahat, pagbubuntis ng hindi kasal. Ang lahat ng ito ay mangangahulugan ng isang malaking mantsa sa aking karera sa militar. Nakilala ko si Marco 1 taon na ang nakalipas. Siya ang batang physical therapist na may-ari ng isang clinic malapit sa base. Nagsimula lang sa pagpapagamot ng pananakit ng likod ko, ngunit sa hindi inaasahan, naging madalas ang aming pagkikita at nahulog ang loob namin sa isa't isa. Bel, okay ka lang? Narinig kong tanong ng roommate kong si Sarah mula sa labas ng pinto. Oo, lalabas na ako, pagsisinungaling ko, dahil hindi ako okay, hinding-hindi. Pagbalik ko sa kwarto, naupo ako sa kama at natulala. Paano ko ito sasabihin sa mga magulang ko, lalo na kay Papa? Si Colonel Robert Davis, isang retiradong Marine na naglingkod sa militar sa loob ng 36 na taon, isang taong nabubuhay para sa karangalan. Paano ko sasabihin sa kanya na ang anak niya ay nasa ganitong sitwasyon? Ngunit hindi ko ito maitatago ng matagal. Malalaman din ito sa base at kailangang sa akin mismo manggaling. Nanginginig kong kinuha ang telepono. Tanghali sa Amerika. Isabel, anak, bakit ka napatawag ng ganitong oras? Boses ni Mama. Ang laging malambing na boses niya. Ma, andyan po ba si Papa? Oo, teka lang. Narinig ko ang paglipat niya sa speakerphone. Isabel, anong problema? Ang malalim at may autoridad na boses ni Papa. Tila nanuyo ang lalamunan ko. Pa, Ma, may sasabihin po ako. Sabihin mo. Ano yon? Huminga ako ng malalim. At ibinuga ang lahat. Buntis po ako. Katahimikan, isang mahaba at nakabibinging katahimikan ang namayani at pagkatapos ay ang pagsabog. Ano? Anong sinabi mo? Umalingamngaw ang boses ni Papa na parang kulog. Buntis po ako, Papa. Nasisiraan ka na ba ng bait? Kaninong anak yan? Sino ang lalaking yan? Robert, kumalma ka. Kumalma? Sinira ng anak natin ang buhay niya bilang isang sundalo tapos sasabihin mong kumalma ako? Narinig ko ang paghikbi ni Mama. Isabel, anong ginawa mo? Tapos na ang buhay mo, naiintindihan mo ba? Pagkatapos ng lahat ng pinaghirapan mo. Ma, alam ko po. Pero ano? Sigaw ulit ni Papa. Sabihin mo ang pangalan niya ngayon din. Sundalo ba yan? Huwag mong sabihing, Pilipino yan. Muling katahimikan. Ang pananahimik ko ang naging sagot. Isabel Reyes, isang Pilipino? Papa, mabait po siyang tao. Isa siyang manahimik ka, physical therapist. Anong itinuro ko sa'yo? Mabuting tao ang tawag mo sa sumira ng karera mo. May narinig akong bumagsak sa kabilang linya. Tila may ibinato si Papa. 48 oras. Bibigyan kita ng 48 oras. Papunta na ako diyan. Ihanda mo ang mga gamit mo. Uuwi ka sa Amerika. Papa, hindi po ako uuwi. Ano? Dito mo ipapanganak ang bata? Kasama ang lalaking yan? Baliw. Tuluyan ka nang nabaliw. Catherine, mag-book ka ng flight ngayon din. Tayo mismo ang susundo sa kanya. Robert, kumalma ka. Pakinggan muna natin si Isabel. Wala nang dapat pakinggan. Sinisira niya ang buhay niya. Naputol ang tawag. Si Papa ang nagbaba. Makalipas ang 5 minuto, nakatanggap ako ng text mula kay Mama. Bukas kami ng gabi darating. Sunduin mo kami sa airport. At doon nagsimula ang bagyo. Tinawagan ko si Marco. Marco, darating ang mga magulang ko. Talaga? Kailan? Bukas. At galit na galit sila. Narinig ko ang malalim niyang pagbuntong hininga.
Anong kailangan kong ihanda? Hindi ko alam. Ang papa ko, dati siyang koronel sa Marines. Sige, naiintindihan ko. Huwag kang mag-alala, magiging maayos ang lahat. Ngunit pareho naming alam, ito pa lang ang simula ng laban. Kinabukasan, halos hindi ako nakatulog. Kumakalat na ang balita sa base at nag-iba na ang tingin sa akin ng mga kapwa ko opisyal. Captain Reyes, I need a word. Tawag sa akin ng commanding officer kong si Major Wilson. I heard the news. There will be an investigation soon. Before that, maybe you should consider an honorable discharge. Yes, sir. It's a shame. You were one of my best officers. Nais kong umiyak sa sinabi niya pero pinigilan ko. Hindi ako maaaring umiyak dito. Alas 7 ng gabi, nagmaneho ako papuntang Naiya. Malapit nang lumapag ang eroplano ng mga magulang ko. 14 na oras na biyahe. Nanginginig ang mga binti ko sa pag-iisip kung ano ang tumatakbo sa isip nila, lalo na kay Papa. Ngunit hindi ko ito matatakasan. Oras na para harapin sila. Samantala, sa kabilang panig ng Pasipiko, isa pang bagyo ang naghahanda. Sa departure gate ng LAX, si Robert Davis ay nakatayo ng tuwid, tindig militar pa rin kahit retirado na. Ang asawa niyang si Catherine ay balisang nakatingin sa kanya. Robert, please, let's be calm. Isabel is an adult now. Adult? An adult who breaks military regulations and throws her life away? For a Filipino? Napatingin ang mga tao sa paligid, ngunit walang pakialam si Robert. 14 hours. I have 14 hours to plan. We'll find out who this guy is and what his intentions are with our daughter. Intentions? Maybe they're in love. Love? Catherine, wake up. He got a US Air Force officer pregnant. Is that love? Kahit sa loob ng eroplano, hindi humupa ang galit ni Robert. Inisang lagok niya ang inuming dala ng flight attendant. Operation Rescue Carabao. What? The mission to rescue Isabel within 48 hours. Phase 1, separate her from the man. Phase 2, make her pack. Phase 3, bring her back to America. This isn't a war, Robert. Yes, it is. A war for our daughter's future. Napabuntong hininga si Catherine. Alam niya sa 25 taon nilang pagsasama na kapag nagdesisyon ang asawa niya, hindi na ito mababago. Kahit man lang, pakinggan mo muna siya kung bakit niya pinili ang desisyong ito. It wasn't a choice. It was a mistake, and mistakes must be corrected. Halos hindi niya ginalaw ang pagkain sa eroplano. Patuloy lang si Robert sa pagsusulat sa isang maliit na notebook na para bang gumagawa ng isang battle plan. Habang naghihintay ako sa airport, kausap ko si Marco sa telepono. Bukas na lang kayo magkita. Hayaan mo munang ako ang kumausap sa kanila ngayong gabi. Isabel, hindi ba't mas magandang nandoon ako? Hindi. Kilala ko si Papa. Magkakagulo lang kapag sa unang araw kayo nagkita. Please, trust me. Noon bumukas ang arrival gate. Sunod-sunod na lumabas ang mga tao at nakita ko sila. Si Papa, kahit nakasibilyan ay parang sundalo pa ring maglakad at si Mama na pagod ang itsura. Pa, Ma, kumaway ako, ngunit isang malamig na tingin lang ang isinukli ni Papa. Nang lumapit ako, ang una niyang sinabi ay, hindi pa halata ang tiyan mo. Papa, saan ang sasakyan? Dumiretso tayo sa barracks mo. Marami tayong dapat pag-usapan. Habang naglalakad kami papuntang parking, isang nakakabinging katahimikan ang namayani. Si Mama lang ang paminsan-minsang humahawak sa kamay ko. Pagsakay pa lang namin sa kotse, sumabog na si Papa. Anong pangalan niya? Marco Santos po. Ilang taon? 30 po. Sundalo? Hindi po. Physical therapist. Physical therapist? Ano yon? Doktor ba yan? Isang tradisyonal na Pilipino. Tama na. Saan kayo nagkakilala? Nagpagamot po ako sa kanya ng likod ko. Likod? Bakit sumasakit ang likod mo? Tiningnan ako ni Papa mula sa rearview mirror. So, bilang paggamot, hinawakan niya ang katawan mo. Ganoon ba? Papa, hindi po ganoon. Anong hindi? Isang doktor na pinagsamantalahan ang pasyente niya. Ganoon yon. Nagmamahalan po kami. Pagmamahal? Anong alam niya doon? Siguradong may motibo, yan kaya kanya nilapitan. Nalaman niyang taga-US Air Force ka. Green card? Pera? Papa, hindi po ganoong tao si Marco. Maayos po ang klinik niya. Klinik? Nanghihilot lang, doktor na. Hindi kaya ng isang manghihilot na buhayin ang anak ko. Sumingit si Mama. Robert, tama na. Nahihirapan na si Isabel. Nahihirapan. Siya ang may gawa nito. Hanggang sa makarating kami sa barracks, tuloy-tuloy ang interogasyon ni Papa. Anong mangyayari sa karera ko sa militar?
Kung ano ang ibig sabihin ng pagkawala ng pagkakataong magkaroon ng honorable discharge, kung paano ako mabubuhay ngayon. 48 oras, paghinto ng sasakyan sa tapat ng barracks, idineklara ni Papa. Sa loob ng 48 oras, hihiwalayan mo ang lalaking yan at uuwi ka sa Amerika. Kung hindi, ako mismo ang pupunta sa kanya at tatapusin ang usapang ito sa paraang marin. Mahigpit na hinawakan ni Mama ang kamay ko. Isabel, pumasok na muna tayo at magpahinga. Mag-usap tayo kapag kalmado na ang lahat. Ngunit alam ko, simula pa lang ito. At sa loob ng 48 oras, isang mas malaking bagyo ang darating. Nang gabing iyon, sa guest house ng base natulog ang mga magulang ko. Bago matulog, nag-text ako kay Marco. Bukas, 1:00 ng hapon, sa klinik ko. Maghanda ka. At idinagdag ko, mahal na mahal kita. Ito ang katahimikan bago ang bagyo. Ang digmaan laban sa oras ay malapit nang magsimula. Kinabukasan ng umaga, lumabas kami ng base. Nakasibilyan si Papa, ngunit ang lakad niya ay parang sundalo pa rin. Ang destinasyon namin ay ang inuupahan kong apartment. Dito? Dito ka nakatira? Nakakunot ang noo ni Papa habang tinitingnan ang maliit na apartment building. Malinis naman po at maganda. Malapit sa klinik niya. Klinik, palagi na lang yang klinik na yan. Pagdating namin sa kwarto ko, lalong nadismaya si Papa. Ito lang, at ang liit ng banyo. Normal lang po ang maliliit na bahay dito sa Pilipinas. Hindi ang liit ang problema. Ang problema ay tumatanggap ka ng sahod bilang isang kapitan pero sa ganitong lugar ka nakatira. Tumingin-tingin si Mama sa kusina at mahinang nagtanong. Kumakain ka ba ng maayos? Opo, madalas po akong lutuan ni Marco. Ano? Pumapasok ang lalaking yan dito? Muling tumaas ang boses ni Papa. Saan po kami magkikita? Magpapakasal na po kami. Kasal? Sinong nagbigay ng permiso? Buhay ko po ito, Papa. Buhay mo? Anong alam mo sa buhay? Isang dating babaeng sundalo na walang karera, anong gagawin mo dito sa Pilipinas? Nang papalapit na ang hapon, pumunta kami sa klinik. Sa daan, walang tigil sa pagrereklamo si Papa. Huwag na huwag mo siyang kakampihan. Ang mga itatanong ko lang ang sasagutin niya. Pagdating namin sa tapat ng klinik, naghihintay si Marco sa labas. Naka-Amerikana siya at halatang kinakabahan. Magandang hapon po. Ako po si Marco Santos. Magalang na yumuko si Marco, ngunit hindi man lang siya tiningnan ni Papa. Pumasok tayo. Sa loob ng consultation room, diretsahan si Papa. Ikaw ang nakabuntis sa anak ko, hindi ba? Papa, manahimik ka. Siya ang tinatanong ko. Kalmadong sumagot si Marco. Opo, at pananagutan ko po ito. Pananagutan? Paano mo pananagutan? Sinira mo ang buhay ng anak ko. Pakakasalan ko po si Isabel at bubuhayin namin ng masaya ang aming anak. Masaya? Paanong mabubuhay sa Pilipinas ang isang taong nawalan ng karera sa militar? Ako po ang susuporta sa kanya. Stable naman po ang klinik ko. Tumahimik ka. Sa tingin mo, kaya mong buhayin ang anak ko sa paghihilot lang? Biglang tumayo si Papa. Akala ko talaga ay susuntukin niya si Marco. Noon bumukas ang pinto ng klinik at pumasok ang isang matandang babae. Ay, Doc Marco, hindi pa ba oras ng klinika? Ang sakit-sakit na ng baywang ko. Natigilan ang matanda nang mapansin ang tensyon sa loob. Ay, pasensya na. Ay Lola, sandali lang po. Tatayo na sana si Marco nang magsalita ang matanda. Naku, okay lang iho. Teka, kayo ba ang mga magulang ni Belle? Nagulat kaming lahat. Kilala ng matanda si Isabel. Opo Lola, sagot ko. Biglang nagliwanag ang mukha ng matanda. Naku, ang saya ko naman. Alam niyo po, dahil kay Belle, nag-aaral ako ng English. May apo kasi ako sa Amerika at ngayon, nakakapag-video call na kami. Nagtatakang tumingin si Papa. Napakabait ng anak niyo. Linggo-linggo, tinuturuan niya kami ng libreng English sa barangay hall. Talaga? Nagpakita ng interes si Mama. Oo, at si Doc Marco, napakabait din. Ang mga matatandang walang pambayad, ginagamot niya ng libre. Siya ang pinakamabait na doktor dito sa amin. Tuwang-tuwang nagkuwento ang matanda. Narinig ko magpapakasal na raw kayo. Naku, bagay na bagay kayo. Isang napakagandang mag-asawa. Natulala si Papa. Hindi niya inaasahan ang ganitong pangyayari. Pagkaalis ng matanda, muling bumalik ang katahimikan. Kahit na muling nagsalita si Papa, iuuwi ko ang anak ko sa Amerika. Sir, huwag mo akong tawaging sir. Hindi mo ako ama. Noon, muli na namang bumukas ang pinto. Isang lalaking nasa katanghalian ang edad. Doc, kukunin ko lang sana yung gamot ay, may bisita ka pala.
Maghihintay ako, Mang Tonyo. Ay hindi. Teka, kayo po si Miss Isabel, di ba? Ngumiti ang lalaki sa akin. Ako po, yung tatay ng mga batang tinuturuan nyo ng English. Muli, isa na namang taong nakakakilala sa akin. Opo, mga magulang ko po. Hello po! Naku, dahil sa anak nyo, ang tataas ng grades ng mga anak ko sa English, inabutan niya ng calling card si Papa. May maliit po akong trading company at si Miss Isabel din po ang tumutulong sa akin bilang interpreter. Napakagaling po ng anak nyo. Tinanggap ni Papa ang card, tulala pa rin. Pagkatapos noon, sunod-sunod nang pumasok ang mga tao. Mga pasyente ng klinik, ngunit nakakagulat na halos lahat sila ay kilala ako. Teacher Bell, excited na kami sa klase natin this week. May isang babae pa na may dalang Tupperware. Bell, heto tinola, kainin mo to, maganda yan sa naglilihi. Napansin ni Papa na iba ang takbo ng usapan kaya tumayo na siya. Hanggang dito na lang muna, bukas natin itutuloy. Paglabas namin ng klinik, mahinang nagtanong si Mama. Isabel, nagtatrabaho ka dito? Opo, nagtututor ako ng English at interpreter. At may volunteer work din. May ilang buwan ka pa sa serbisyo. Paano pagkatapos noon? Walang imik si Papa na naglalakad sa unahan. Ngunit hindi tulad kanina, tila may malalim siyang iniisip. Pauwi, hinawakan ni Mama ang kamay ko. Kilala ka pala ng lahat dito. Maliit lang po kasi ang lugar na ito. Mukhang mabait si Marco. Ma, wag mo munang sabihin kay Papa. Ito ang unang pagkakataon na nakakita ako ng sinag ng pag-asa. Ngunit ang orasan ng 48 oras ay tumatakbo pa rin. Mababago ko pa kaya ang isip ni Papa? Kinabukasan ng umaga, sinabi ni Papa na babantayan niya ang buong araw ko na parabang nagsasagawa ng isang reconnaissance mission. Ipakita mo sa akin kung paano ka nabubuhay dito. Walang itatago. Gawin mo ang normal mong ginagawa. Ang una sa schedule ay ang English class, 9:00 ng umaga sa barangay hall para sa mga may bahay. Dito ka nagtuturo? Tanong ni Papa habang tinitingnan ang lumang gusali. Opo, libre pong ipinapahiram ng barangay. Pagpasok namin sa silid, masayang bumati sa amin ang mga babae. Teacher Bell, kasama mo pala ang pamilya mo. Mga magulang ko po. Naku, welcome po. Napakabuti po ng anak nyo. Umupo sa likod sina Mama at Papa. Good morning everyone. Good morning teacher. Kahit bulol ang kanilang bigkas, puno ito ng sigasig. Today, let's learn English for phone calls. Phrases you can use when talking to your families in America. Sa loob ng isang oras, napaka-aktibo ng lahat. Teacher, how is my pronunciation? Very good. You've improved so much. Pagkatapos ng klase, lumapit ang isang babae. Kayo po ang mga magulang ni teacher? Napakabuti po ng anak nyo. Dahil sa kanya, natututo kami ng bagong mundo. Ipinakita niya ang kanyang cellphone. Kahapon, nakausap ko ang anak ko sa Chicago in English. Nagulat siya, sabi niya, Mom, your English is so good now. Wala pa ring ekspresyon si Papa, ngunit si Mama ay tila naiiyak na. Ang susunod ay tanghalian sa isang maliit na karinderya malapit sa klinik ni Marco. Oh, Belle, andito ka pala. Masayang bati ng may-ari. Kasama mo pala ang Mama at Papa mo. Naku, ang gwapo naman ng Papa mo. Pag-upo namin, agad naghain ang may-ari. Dapat kumain ng mabuti ang buntis. Heto special, masustansyang pagkain para sa'yo. Salamat po, tita. Tita? Nagtakang tanong ni Papa. Madalas po ako dito kaya parang pamilya na ang turing nila sa akin. Habang kumakain, sunod-sunod na pumasok ang mga kapitbahay. At nakakagulat, halos lahat sila ay bumati sa akin. Belle, kamusta ang paglilihi mo? Teacher, sa susunod na klase ulit ha? Mag-ingat ka sa katawan mo. Ibinaba ni Papa ang kanyang kubyertos at nagtanong, kilala mo silang lahat? Opo. 1 taon at kalahati na po akong nakatira dito. Sa 1 taon at kalahati. Sa hapon, tumulong ako sa klinik ni Marco sa reception at bilang interpreter. Belle, yung pasyente sa room 3, Amerikano. Kailangan ng interpreter. Tinawag ako ni Marco. Pagpasok ko, isang batang sundalong Amerikano ang nakahawak sa kanyang likod. What seems to be the problem? Tanong ko. I hurt my back during training, sagot niya. Habang isinasalin ko ang sinasabi ni Marco, naghihintay si Papa sa labas. At mula sa waiting area, narinig niya ang isang interesanting usapan. Nako, ang galing talaga ni Doc Marco, no? Ang asawa ko, dito gumaling. Oo nga. At dahil andyan si Belle na interpreter, maraming taga-base ang nagpapagamot dito. Bagay na bagay talaga sila. Siguradong mas lalakas pa ang klinik nila. Sa hapon, ang huling schedule ay volunteer work sa isang home for the aged.
pagtulong sa pamamahagi ng hapunan ng mga lolo at lola. Ikaw? Opo, minsan sa isang linggo lang naman po. Pagdating namin sa ampunan, sinalubong kami ng mga matatanda. Belle, apo, dumating ka. Kasama mo pala ang pamilya mo. Nagsuot ako ng apron at nagsimulang maghain. Si Marco ang nagbubuhat ng pagkain at ako ang nakikipag-usap sa mga matatanda. Lola, nakapunta na po kayo sa doktor ngayon? Oo, apo. Ikaw, buntis ka. Huwag kang magpapapagod. Okay lang po. Masaya po akong nakikita kayo. Nakatayo lang si Papa sa isang sulok, pinapanood ang lahat. Hindi mabasa ang kanyang ekspresyon, ngunit tila may malalim siyang iniisip. Pagkatapos naming maghain at maghugas ng plato, isang matandang lalaki ang lumapit kay Papa. Ikaw ba ang ama ni Belle? Opo. Mabuti kang ama. Pinalaki mo ng maayos ang anak mo. Bihira na ngayon ang kabataang tulad niya na nagmamalasakit sa aming mga matatanda. Nagpatuloy ang matanda. Galing daw kayo sa Amerika. Siguradong nahihirapan din siya dito. Pero masaya ako na nakikita siyang masaya. Pauwi, sa unang pagkakataon, bumuntong hininga ng malalim si Papa. Totoo nga. Ganito ka nabubuhay dito? Opo, Papa. Dito po ako masaya. Masaya. Inulit ni Papa ang salita. Pero paano ang bisa mo pagkatapos mong umalis sa militar? Ang trabaho mo? Kapag nagpakasal po kami ni Marco, maayos ang visa ko. At pwede akong magpatuloy magtrabaho sa klinik at bilang tutor. Ito ba ang buhay na pinangarap mo? Pagkatapos mong marating ang pagiging kapitan? May mga bagay pong mas mahalaga kaysa sa ranggo, Papa. Mahinang nagtanong si Mama, ano yon? Ang mabuhay kasama ang taong mahal ko at ang mabuhay sa lugar kung saan kailangan ako ng mga tao. Sa loob ng 48 oras, 36 na ang nakalipas, papalapit na ang deadline ni Papa. Ngunit umaasa ako na ang mga nakita niya sa buong araw ay kahit paano ay nakapagpabago sa puso niya. Kinabukasan ng umaga, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. May kumatok sa pinto at pagbukas ko, ang landlady kong matanda ang nakatayo, may dalang isang basket ng prutas. Ay Belle, narinig kong dumating ang mga magulang mo. Heto, para sa inyo. Naku, salamat po. Nagtataka si Mama, ngunit ngumiti lang ang matanda. Galing pa kayo sa malayo, wala man lang kaming maihanda. Tikman niyo ang mga prutas ng Pilipinas, matatamis yan. Sinubukan ng matanda na batiin si Papa. Welcome, Father, Mother of Belle. Nahihiyang yumuko si Papa. Thank you. Belle, very good. Everyone, love. Pagkaalis ng matanda, gulat na gulat si Mama. Pati ang landlady, ganito kabait? Opo. Napakabait po niya. Lalo na noong nalaman niyang buntis ako, mas lalo niya akong inaalagaan. Habang papalabas kami para mag-almusal, isa na namang sorpresa. Pinigilan kami ng may-ari ng sari-sari store sa baba ng building. Belle, andyan pala mga magulang mo. Opo, Manong. Naku, welcome po. Kumuha ang tindero ng mga malamig na inumin mula sa ref. Mainit, inumin niyo to habang naglalakad. Libre na yan. Naku, babayaran po namin. Ano ka ba? Mga magulang ka ng aming si Belle. Sa pilitan naming tinanggap ang mga inumin. Paglabas namin, lumabas din ang may-ari ng katabing laundry shop. Ay, mga magulang ni Belle, welcome po. Hindi lang iyon. Ang may-ari ng parlor, ang ahente ng real estate, at kahit ang delivery man ng LBC ay bumati sa amin. Kayo po ang parents ni Miss Isabel, di ba? Narinig po namin galing kayo sa malayo. Napakabait po ng anak nyo. Maswerte po kayo. Mahinang bumulong si Papa. Anong klaseng lugar to? Bakit kilala ka ng lahat? Sa tanghalian, inimbitahan kami ng mga magulang ni Marco. Ito ang pinakakinakabahan ako. Ang unang pagkikita ng dalawang pamilya. Ang bahay nila ay 20 minuto mula sa klinik. Isang simpleng 2-story house. Tuloy po kayo, kanina pa po namin kayo hinihintay. Magalang na sumalubong ang nanay ni Marco. Medyo nahuli ang tatay niya, ngunit nagulat ako nang makita siyang nakauniporme. Ako'y isang retiradong sundalo rin. Nag-retire ako bilang koronel sa Philippine Army. Nag-iba ang tingin ni Papa. Sa Philippine Army po kayo? Oo. Naglingkod ako ng 32 taon. Kayo daw po ay sa Marines? Opo. 36 na taon. Isang kakaibang koneksyon ang nabuo sa pagitan nila. Sa hapagkainan, nakahain ang masasarap na pagkaing Pilipino. Lahat ay lutong bahay ng nanay ni Marco. Narinig kong naglilihi daw si Isabel. Kaya mga hindi masyadong malansa ang inihanda ko. Salamat po, tita. Tita, malapit na rin namang maging ganoon, di ba? Magiliw na ngumiti ang nanay ni Marco. Habang kumakain,
Nagsalita ang tatay ni Marco. Noong una, tutol din ako. Magkaiba ang kultura, ang salita, at lalo na, sundalo si Isabel. Pero nang makita ko silang dalawa, nakita kong tunay silang nagmamahalan. At nakita ko rin kung paano nagsikap si Isabel na makibagay sa buhay dito sa Pilipinas. Ibinaba ni Papa ang kanyang kubyertos at nagtanong, alam niyo po bang tatalikuran ng anak ko ang kanyang karera sa militar? Alam po namin, nakakalungkot. Ngunit ang isang marangal na buhay ay hindi naman kailangang laging nakauniforme, hindi po ba? Natigilan si Papa sa sinabing iyon. Pagkatapos kumain, naglabas ng photo album ang nanay ni Marco. Heto ang mga litrato ni Marco noong bata pa siya. Gusto kong ipakita kay Isabel. Habang tinitingnan ang mga litrato, gumaan ang pakiramdam sa silid. Pangarap talaga ni Marco na maging doktor. Mahilig siyang tumulong sa kapwa. Ganoon din si Isabel. Malakas ang kanyang sense of justice kaya siya naging sundalo. Hindi nagtagal, ang dalawang ina ay parang magkaibigan nang nag-uusap. Pauwi, sinabi ni Mama. Mukhang mabuting pamilya sila. Catherine, hindi pa tayo tapos. Sagot ni Papa, ngunit wala nang galit sa kanyang boses. Nang gabi, isa na namang sorpresa. May kumatok sa pinto. Pagbukas ko, 3 kapitbahay na babae. Belle, andyan mga magulang mo, di ba? Naghanda kami ng hapunan. Po? Biglang pumasok ang mga babae at inihanda ang mesa. Adobo, sinigang, pritong isda na puno ang mesa ng pagkain. Galing pa kayo sa malayo, dapat matikman nyo ang lutong bahay ng mga Pilipino. Nag-ambag-ambag kami, tig-isang putahe. Gulat sina Mama at Papa pero hindi sila makatanggi. Ramdam nila ang sinseridad ng mga babae. Si Belle ang yaman ng barangay na to. Tinuturuan kami ng English, tinutulungan kami pag may problema. Dapat kaming magpasalamat sa inyo dahil pinalaki nyo siya ng maayos. Sinubukan ng isang babae na kausapin si Papa sa kanyang hirap na English. Isabel, very kind, very good. We love her. Hindi makapagsalita si Papa. Sa buong buhay niya, ngayon lang siya nakatanggap ng ganitong pagtanggap. Pagkaalis ng mga babae, mahinang sinabi ni Papa, kakaiba talaga ang mga Pilipino, kaya po gusto kong manatili dito, Papa. Tinanggap po nila ako. Isang dayuhan, pero tinuring nilang pamilya. Ito po ang hinahanap ko. Nagpunas ng luha si Mama. Isabel, malapit nang matapos ang 48 oras. Papa, mananatili pa rin po ako dito. Nakatitig lang sa labas ng bintana si Papa, matagal na hindi nagsasalita. Alam kong sa loob niya, naglalaban ang pagiging marine at ang pagiging ama. Ang huling umaga ng 48 oras, biglang bumangon si Papa at sinabing, pupunta tayo sa klinik ng lalaking yon. May pag-uusapan kami. Kinabahan ako, ngunit wala akong nagawa kundi sumunod. Pagdating namin sa klinik, naghahanda si Marco para sa araw. Sir, magandang umaga po. Sinabi ko nang huwag mo akong tatawaging. Sir, muling nanlamig ang boses ni Papa. Sa opisina mo, tayong dalawa lang. Papa, maghintay ka sa labas. Pumasok sila sa opisina at nagsara ang pinto. Kinakabahan kaming naghintay ni Mama. Narinig namin ang malakas na boses ni Papa mula sa loob. Sinira mo ang buhay ng anak ko. Patawad po. Patawad? Tingin mo sapat na yon? Alam mo bang tatalikuran niya ang pagiging sundalo? Pabagsak ng pabagsak ang boses niya. Akala ko talaga ay may masamang mangyayari. Noong bumukas ang pinto ng klinik at pumasok ang mga pasyente. Anong ingay yon? May sumisigaw kay Doc Marco. Biglang nagkagulo sa waiting area. Noon, isang lolong mahigit 80 na ang tumayo, may hawak na tungkod. Sino? Yang sumisigaw sa doktor namin. Sumunod din ang ibang pasyente. Ano bang masamang ginawa ni Doc Marco? Siya na nga ang pinakamabait na doktor dito. Noon, biglang bumukas ang pinto ng opisina. Lumabas si Papa at hinarap ang halos 10 pasyente. Ano to? Itinuktok ng lolo ang tungkod niya sa sahig. Hindi ko alam kung sino ka, pero sino ka para sigawan ang doktor namin? Ako ang ama ni Isabel. Bahagyang nagbago ang punigi. Kahit na, lalo nang hindi dapat. Isang napakabait na anak, bakit mo inaaway ang doktor niya? Isang babae ang humarap. Opo, bagay na bagay sina Doc Marco at Belle. Alam niyo po ba kung gaano kalaki ang tulong nila sa amin? Isa-isang nagsalita ang mga pasyente. Pinagaling ni Doc Marco ang likod ng asawa ko. Sabi ng ibang ospital, operasyon na lang daw ang paraan. Dahil sa pag-interpret ni Belle, nakapagpagamot ang manugang kong Amerikano dito. Nang sinabi kong wala kaming pera, libre kaming ginamot ni Doc Marco. Saan ka makakakita ng ganyang doktor? Hindi makapagsalita si Papa. Lumabas si Marco at magalang na nagsalita.
Salamat po sa lahat. Pero ito po ay problema naming dapat ayusin. Maghintay na lang po muna kayo. Ngunit hindi nagpatinag ang lolo. Hindi, problema rin namin to. Tumingin siya ng diretso kay Papa. Hiho, isa lang ang sasabihin ko. Noong World War II, nakipaglaban ako kasama ang mga Amerikano. Nagpapasalamat ako sa tulong nila. Pero ngayon, kami naman ang gustong tumulong sa anak mo. Bakit? Dahil mabuti siyang bata. Nangingilid ang luha sa mata ng lolo. Tinuturuan kami ni Belle ng English. Nag-interpret siya para sa amin. Parang tunay na anak. Bakit mo siya kukunin? Sumunod ang iba pa. Opo, dito na ang bahay ni Isabel. Masaya na siya dito, bakit niyo siya ilalayo? Nagtatakang sinabi ni Papa, pero sundalo siya, ang karera niya. Ano naman po ngayon? Malakas na sabi ng isang babae. Hindi po ba marangal ang magmahal, magkaanak at bumuo ng pamilya? Yun po ang tunay na karangalan. Tama. Ang mahalaga, masaya siya. Hindi lang pagiging sundalo ang marangal. Ang pagiging isang mabuting ina ay marangal din. Walang masabi si Papa. Lumapit si Marco at mahinang nagsalita. Sir, pasok po ulit tayo sa loob at mag-usap ng mahinahon. Hindi na. Umiling si Papa. Hayaan niyo muna akong mag-isip. Nahihiyang yumuko si Papa sa mga pasyente at lumabas. Sumunod kami. Sa labas, bumuntong hininga si Papa. Kilala ka ng lahat ng taong yon? Opo. Mga pasyente po at mga kapitbahay. Ang mga Pilipino. Talaga. Hindi niya natuloy ang sasabihin. Mahinang nagsalita si Mama. Nakita mo Robert, mahal si Isabel dito. Kung iuwi natin siya, magiging masaya kaya siya, malayo sa mga taong ito. Hindi umimik si Papa at nagpatuloy sa paglalakad. Papalipas na ang 48 oras, ngunit ang puso niya ay nagsisimula ng magbago. Nang hapong iyon, sinabi ni Mama na gusto niya akong makausap ng kami lang. Naiwan si Papa sa barracks para mag-isip. Isabel, check up mo ngayon sa OBGYN, di ba? Opo. Pwede ba akong sumama? Habang papunta kami sa ospital, hinawakan ni Mama ang kamay ko. Nahirapan ka, no? Okay lang po, Ma. Nang malaman mong buntis ka, sigurado akong natakot ka. Nanginginig ang boses ni Mama. Kinimkim mo lahat mag-isa. Sorry po, Ma. Hindi ko agad nasabi sa inyo. Kami ang dapat mag-sorry. Na-disappoint ka namin. Hindi po, nag-aalala lang kayo. Sa ospital, habang naghihintay, tumingin-tingin si Mama sa paligid. Namumula ang mga mata niya habang pinapanood ang ibang buntis na kasama ang kanilang mga asawa at pamilya. Dapat sana, nasa Amerika ka, kasama ang pamilya mong nagdiriwang sa pagbubuntis mo. Ma, sapat na po ang suporta na natatanggap ko dito. Noon, tinawag na kami. Isabel Reyes, pasok na po. Sa loob, isang babaeng doktor ang masayang bumati. Kasama niyo po ang nanay niyo ngayon? Opo, galing pa po siyang Amerika. Naku, welcome po. Malusog na malusog po ang anak niyo. Nagsimula ang ultrasound. Sa screen, nakita namin ang baby. Tingnan niyo po, napakalusog ng baby. Gusto niyo pong marinig ang heartbeat? Dugdug, dugdug. Umalingaw-ngaw sa silid ang tibok ng maliit na puso. Umiyak si Mama. Diyos ko, ang galing. 20 weeks na po. Maayos ang paglaki. Gusto niyo pong malaman ang gender? Hindi po. Gusto po namin sorpresa. Pagkatapos ng check-up, sinabi ng doktor. Napakaswerte niyo po, Miss Isabel. Laging may kasama kayo tuwing check-up at maganda ang nutrition niyo. Kasama? Tanong ni Mama. Opo, ang asawa niyo po, laging kasama, napakabait. Tumingin sa akin si Mama. Lagi kang sinasamahan ni Marco? Kahit busy siya sa trabaho? Paglabas namin, pumasok kami sa isang coffee shop. Mahal mo ba talaga siya? Tanong ni Mama. Opo, Ma. Handa kong talikuran ang buhay bilang sundalo para sa kanya. Hindi mo tinalikuran, pinili mo. Napabuntong hininga si Mama. Alam ko kung gaano mo pinangarap maging sundalo, kung gaano ka nagsikap. Akala ko po, yun na ang lahat, pero hindi pala. Ma, noong nalaman kong buntis ako, gusto ko na pong mamatay. Akala ko katapusan na ng lahat. Hinigpitan ni Mama ang hawak sa kamay ko. Pero alam niyo po ba kung anong sinabi ni Marco? Congratulations, dumating na ang pinakamagandang regalo sa buhay natin. Noon ko naintindihan kung ano ang nawawala sa akin. May mas mahalaga pa sa medalya. Tumulo ang luha ni Mama. Naalala ko noong pinagbubuntis kita. Ang papa mo noon kapitan pa lang at puro promosyon ang iniisip. Madalas akong malungkot bilang asawa ng sundalo. Hindi nga niya nakita ang unang sipa mo dahil nasa misyon siya. Ngayon ko lang narinig ang kuwentong iyon. Pero hindi ako nagsisisi. Dahil dumating ka, hinawakan ni Mama ang tiyan ko.
regalo rin ang batang yan kahit hindi plinano. Ma, at sa totoo lang, gusto ko si Marco. Ang tingin niya sa'yo, parehong-pareho noong unang tingin sa akin ng papa mo. Umiyak kami. Bilang mag-ina, ngayon lang kami tunay na nagkausap. Belle, anong gusto mong kainin kapag naglilihi ka? Siguro po tinola. Kakaiba no? Hindi. Noong pinagbubuntis kita, puro pickles ang kinakain ko. Habang naglalakad at nagtatawanan, nakakita kami ng isang baby store. Tingin tayo? Ma, maaga pa po. Titingin lang. Puno ng cute na gamit ang tindahan. Kumuha si mama ng isang maliit na sapatos. Grabe, kasya pala dito ang ganito kaliit na paa. Ganyan ka rin kaliit noon. Lumapit ang sales lady. First baby po? Ang sweet naman. Kasama si mami. Biglang kumuha si mama ng isang damit. Ito, bibilhin ko. Ma, unang regalo. Mula kay Lola. Paglabas namin, sinabi ni mama, ako na ang bahala sa papa mo. Pero ipangako mo, magiging masaya ka. Pangako po. At taon-taon, uuwi ka sa Amerika para sa Thanksgiving. Kailangan naming makita ang apo namin. Opo naman. Pauwi, sinabi ni mama. Nakita ko kung paano kakilala ng lahat dito at kung gaano kanila kamahal. Nainggit ako. Sa Amerika, hindi mo man lang kilala kung sino ang nakatira sa tabi mo. Dito na nga ang bahay mo. Ngayon, naiintindihan ko na. Pagdating namin sa barracks, nakatayo si Papa sa bintana. Robert, we need to talk, seryosong sabi ni Mama. Nang gabing iyon, matagal silang nag-usap. Paminsan-minsan, naririnig ko ang malakas na boses ni Papa sinusundan ng kalmadong boses ni Mama. At kinabukasan, pagkatapos ng 48 oras, lumapit sa akin si Papa. Ang tingin niya ay hindi na malamig. Lumipas ang 48 oras, ngunit hindi pa umuuwi ang mga magulang ko. Mag-oobserba pa ako, sabi lang ni Papa. Noon, isang nakakagulat na bagay ang nangyari. Ang mga kapitbahay na babae ay nagplano raw ng isang operasyon. Kailangan nating baguhin ang isip ng mga magulang ni Belle. Nagpulong daw sila sa barangay hall. Paano natin gagawin yon? Mukhang napakatigas ng ulo ng papa niya. Kung ganoon, ipapakita natin sa kanila ang galing ng mga Pilipina. Ang pangalan daw ng operasyon ay Project Protektahan si Belle. Ang unang hakbang ay ang Volunteer Interpreter Squad. Kinahapunan, biglang dumating sa barracks ang mga kapitbahay na marunong mag-English. Nandito po kami para ipasyal ang mga magulang ni Isabel. Mula sa isang batang empleyado hanggang sa isang retiradong guro, iba't ibang tao ang dumating. Malaki ang utang na loob namin kay Isabel, kaya oras na para kami naman ang tumulong. Nagtataka si Papa, wag na. Naku, wag po kayong mahiya, parang pamilya na namin si Isabel. Mr. Davis, kami na po ang bahala sa inyo sa Maynila. Dapat niyo pong makilala ang lugar kung saan nakatira ang anak niyo. At nagsimula ang sapilitang tour. Ang unang destinasyon ay ang libingan ng mga bayani. Dito po inaalala ang mga sakripisyo ng mga sundalo noong World War II, paliwanag ng retiradong guro. Hindi po namin malilimutan ang tulong ng mga Amerikano. Kaya lalo naming pinapahalagahan ang mga sundalong tulad ni Isabel. Matagal na tumayo si Papa sa harap ng mga pangalang nakaukit. Sunod ay sa Baywalk. Dito po madalas mag-jogging si Isabel. Laging nakangiti yan pag binabati namin. Naalala ko noong bagong dating siya, sabi ng isang babae. Hindi marunong magtagalog, pero ngayon, mas magaling pa sa amin. Kumakain na rin ng bagoong at marunong nang magluto ng sinigang. Lahat sila ay nagmamalaki kay Isabel. Ang pangatlong hinto ay sa isang palengke. Dito po namimili si Isabel. Pagpasok namin, masayang bumati ang mga tindero. Ay, mga magulang ni Belle, tuloy po. Nagbalat ng mangga ang tindero. Madalas bumili ng mangga si Isabel simula noong maglihi. Maganda raw sa baby. Sumali sa usapan ng tindera ng isda. Naku, ang galing ni Isabel. Kabisado na niya ang pangalan ng mga isda. Tilapia, bangus, galunggong, alam niya lahat. Sa karinderya, pinatikim kami ng adobo. Ito ang paboritong adobo ni Isabel. Espesyal ang luto namin para sa kanya, hindi masyadong maalat. Pagkatapos kumain, nagulat si Papa. Wow, this is delicious. Masarap po, no? Siguro naman ni Isabel ang panlasa nyo. Pagkatapos ng tour, malaki na ang ipinagbago ng ekspresyon ni Papa. Ngunit ang totoong sorpresa ay inihanda pa lang. Kinagabihan, mayroon daw espesyal na pagtitipon sa barangay hall. Isang welcome party para sa mga magulang ni Isabel. Pagdating namin, napakaraming tao. May banner pa na welcome, ngunit ang mas nakakagulat ay ang mga taong naroon. Ako po si Aling Susan,
tinuturuan ako ni Belle ng English. Dahil sa kanya, nakakausap ko na ang apo ko sa Amerika. Ako po si Mang Cardo, tinulungan ako ni Belle na mag-interpret sa ospital sa base para sa operasyon ko. Ang anak ko po, tinuturuan ni Belle. Tumaas ng 30 puntos ang grado niya. Isa-isa silang nagsalita. Ang pinakanakakaantig ay ang kuwento ni Jessica, asawa ng isang sundalong Amerikano. Pamilya rin po ako ng sundalo. Nahirapan ako sa buhay sa Pilipinas, pero tinulungan ako ni Isabel. Sa kanyang hirap na Tagalog, nagpatuloy siya. Siya ang nagpakilala sa akin sa ospital dito. Dahil sa kanya, nailuwal ko ng ligtas ang anak ko. Maraming salamat. Nangingilid na ang luha ni Papa. Noon, tumayo ang isang matandang lalaki ang lolo mula sa klinik na veterano ng World War II. Mr. Davis, nanginginig ang boses niya. Kakaiba ang anak mo. Tinutulungan niya ang lahat. At idinagdag niya sa Tagalog, si Belle ang karangalan ng bayang ito. Kung kukunin niyo siya, malulungkot kaming lahat. Tumahimik ang buong lugar. Proprotektahan namin si Belle bilang isang anak, asawa at ina ng Pilipinas. Maraming tumango. Opo, ituturing namin siyang sariling anak. Tumayo si Papa. Lahat ay nag-abang. Salamat sa inyo. Nanginginig ang boses niya. Hindi ko alam na ang anak ko, hindi niya natuloy ang sasabihin. Si Mama ang nagsalita. Hindi po namin alam na ganito siya kamahal. Maraming salamat po. Noon, may nagdala ng cake. Welcome, family of Isabel. Halika, hiwain na natin ang cake. Simula ngayon, pamilya na tayong lahat. Hanggang gabi ang party. Nagkantahan, nag-inuman ng lambanog. Noong una, naiilang si Papa. Pero hindi nagtagal, nakisama na rin siya, lalo na sa mga veterano. Sa Vietnam din po kayo? Oo, 1969 to 1971. Naku, mahirap na panahon. Heto, isa pa. Pauwi, sa unang pagkakataon, kinausap ako ni Papa. Isabel. Po Papa, masaya ka ba talaga dito? Opo. Talaga, mahal ka ng lahat ng taong ito. Kaya po gusto kong manatili dito. Naglakad ng kaunti si Papa at sinabing, mukhang kailangan ko nang baguhin ang pag-iisip ko. Hinawakan ni Mama ng mahigpit ang kamay ko. Nagsisimula ng sumikat ang araw. 1 linggo na ang lumipas. Nakakagulat. Nasa Pilipinas pa rin ang mga magulang ko. Mag-iimbestiga pa ako, sabi lang ni Papa. Noon, may isang espesyal na imbitasyon ang mga kapitbahay. Sa Sabado, magkakaroon kami ng bayanihan para sa pista. Sama kayo? Bayanihan? Interesado si Mama. Paghahanda po para sa pista. Gagawa tayo ng kakanin, maglelechon. Dapat matuto si Isabel. Kapag nanganak na siya, dapat marunong na siya. Sabado ng umaga, pagdating namin sa covered court ng barangay, napakaraming tao, may malalaking kawa, sako-sakong malagkit, at iba't ibang sangkap. Ay, andito na pala ang mga magulang ni Belle, masayang bati ng asawa ng barangay captain. Heto po apron, baka madumihan kayo. Inabutan din si Papa ng apron. Ang dating marine na nakapink na apron ay isang kakaibang tanawin. Papa, bagay sayo. Isabel. Nahihiya si Papa, pero tumawa na lang dahil sa tukso ng lahat. Sige, simulan na natin ang paggawa ng biko. Mr. Davis, malakas ka, kaya tulungan mo kaming maghalo dito. Maghalo? Oo, ganito. Maingat na sinubukan ni Papa. Masyadong malakas ang paghalo niya kaya nagtawanan ang lahat. Ha ha ha, dahan-dahan lang po, baka sumakit ang likod nyo. Sa kabilang banda, si Marco ay masipag ding nagtatrabaho, kasama ang kanyang mga magulang. Normal lang po na mahirapan sa una, sabi ng nanay ni Marco kay Mama. Ako rin, natuto lang pagkatapos naming ikasal. Nang maluto na, sinimulan na ang paghahati-hati. Ito ang masarap, sariwa. Noon ko nakita ang isang hindi kapani-paniwalang tanawin. Si Papa ay nakikipagtawanan sa katabi niyang lalaki habang naghahalo ng latik. Mr. Davis, ang galing nyo. Salamat. Masaya pala to. Naging magkaibigan na sila. Sinusubukan pa ni Papa na magtagalog. Masarap. Wow, galing ng pronunciation nyo. Sa tanghalian, isang malaking kaldero ng sinigang ang inihain. Sa araw ng bayanihan, sinigang ang pinakamasarap. Sama-sama kaming kumain. Mayroon ding isang bote ng lambanog. Heto Mr. Davis tagay. Nang inumin ni Papa ng isang diretsahan, nagpalakpakan ang lahat. Wow, ang lakas, tunay na marine. Nang maging masaya na ang lahat, may nagsimulang kumanta. Hindi kumpleto ang bayanihan nang walang kantahan. Isang babae ang kumanta ng paru-parong bukid. Lahat ay pumapalakpak. Mr. Davis, kanta rin po kayo. Naku, hindi ako marunong. Sige na po.
Sa huli, tumayo si Papa. At nakakagulat, kinanta niya ang Dahil sa Iyo. Ang malalim na boses ni Papa ay umalingaw-ngaw. Lahat ay tahimik na nakinig. Pagkatapos ng kanta, isang malakas na palakpakan ang sumunod. Wow! Parang professional singer. Noon, tumayo ang tatay ni Marco. Ako rin, isang kanta para kay Mr. Davis. Kinanta niya ang isang lumang kanta ng militar. Habang nakikinig, may luha sa mga mata ni Papa. Bilang mga kapwa sundalo, mayroon silang naintindihan sa isa't isa. Sa hapon, oras na para hatiin ang mga naluto. Sige, mag-uwi na ang lahat. Bel, bago ka pa lang, kaya mas marami ang sayo. Napakarami nang ibinigay sa amin. Naku, ang dami po nito. Kapag nanganak ka na, wala ka ng oras gumawa niyan. Mag-imbak ka na. Oo, sa susunod na taon, sama-sama ulit tayo. Naiiyak si Mama. Maraming salamat po sa lahat. Ano ka ba? Kami ang dapat magpasalamat. Simula noong dumating si Isabel, naging mas masaya ang lugar na to. Pauwi, sinabi ni Papa, espesyal ang araw na ito. Kumusta po, Papa? Akala ko, paghahalo lang ng pagkain. Pero, huminto siya. Hindi lang ito paggawa ng pagkain. Pagbuo ito ng isang komunidad. Sama-samang nagtatrabaho, kumakain, kumakanta, nagbabahagi. Ito pala ang bayanihan. Sumang-ayon si Mama. Sa Amerika, hindi ito mangyayari. Hindi mo man lang kilala ang kapitbahay mo. Kaya po gusto kong manatili dito. Hinawakan ni Papa ang balikat ko. Ngayon, naiintindihan ko na kung bakit gusto mong manatili dito. Nang gabing iyon, nagluto kami ng sinigang gamit ang mga sangkap na bigay sa amin. Inimbitahan namin ang pamilya ni Marco. Wow! Ang sarap! Sabi ni Papa. Mas masarap pag pinaghirapan ng lahat. Nag-inuman sina Papa at ang tatay ni Marco. Magiging magbalain na yata tayo. Haha, mukhang ganoon na nga. Nagtawanan ang dalawang ama. Ang araw na iyon ay hindi lang tungkol sa paghahanda sa pista. Ito ay tungkol sa pagsasama-sama ng puso at komunidad. At higit sa lahat, ito ang araw na tuluyang lumambot ang puso ni Papa. Kinabukasan, inimbitahan kami ng tatay ni Marco sa bahay nila. Gusto kong makausap ng masinsinan si Mr. Davis. Sa study, tinitingnan ni Papa ang mga litrato sa dingding mga litrato ng tatay ni Marco noong bata pa siyang sundalo. Noong bata pa ako, sabi ng tatay ni Marco habang nagsasalin ng alak tulad ni Isabel. Diretso lang ang tingin ko. Bansa, tungkulin, karangalan. Akala ko, yun na ang lahat. Pero isang araw, nalaman kong napakarami kong nawawala. Ano po ang nawala sa inyo? Tanong ni Papa. Pamilya. Hindi ko nakita ang paglaki ng mga anak ko. Hindi ko napansin ang paghihirap ng asawa ko. Nag-cheers sila. Hindi po ba't ganoon din kayo, Mr. Davis? Tama ka. Alam niyo po ba kung gaano kadakila si Isabel? Walang hindi nakakakilala sa kanya sa bayang ito. Napatunayan ko iyan ngayon. Kung iuuwi niyo siya, hindi lang si Isabel ang malulungkot. Malulungkot din ang mga tao dito. Napabuntong hininga si Papa. Pero ang karera niya sa militar. Ano po ba ang karangalan? Tanong ng tatay ni Marco. Natigilan si Papa. Ang mabuhay ayon sa pamantayan ng iba o ang mabuhay ayon sa sarili mong paniniwala. Para sa akin, marangal na ang buhay ni Isabel. Kasama niya ang mahal niya, tumutulong siya sa kapwa at nagdadala siya ng bagong buhay. Noon, pumasok si Marco. Tay, merienda na po. Paglabas nila, masayang nag-uusap ang mga ina. Tingnan mo tong litrato, Isabel, si Marco noong baby pa. Para na talaga kaming isang pamilya. Noon, lakas loob na nagsalita si Marco. Sir, may hihilingin po sana ako. Lahat ay napatingin sa kanya. Hinihiling ko po ang kamay ni Isabel. Sana po ay payagan niyo kaming magpakasal. Tinitigan siya ni Papa. Alam mong tatalikuran ng anak ko ang karera niya? Hindi po nito mababawasan ang pagkatao niya. Mahihirapan ang anak ko. Proprotektahan ko po siya. Huminga ng malalim si Marco. Nakatatak na po si Isabel sa lugar na ito. Kung pipilitin niyo siyang bunutin, masasaktan lang siya. Sumingit si Mama. Robert, noong kabataan natin, tinutulan din tayo ng mga magulang ko pero nagpakasal pa rin tayo. Iba yon, tinutulan nila ako dahil puti ka at itim ako. Pero naging masaya tayo. Hayaan nating tahakin din ni Isabel ang sarili niyang landas. Sumali na rin ang nanay ni Marco. Ituturing po namin si Isabel na parang sariling anak. Huwag po kayong mag-alala. Isipin niyo na lang po na may pamilya na rin kayo dito sa Pilipinas. Nag-isip ng malalim si Papa at nagtanong kay Marco. Mahal mo ba talaga ang anak ko? Opo, higit pa sa buhay ko. Kaya mo ba siyang paligayahin habang buhay? Pangako po. At kung gugustuhin niyang bumalik sa Amerika, sasama ako
Kung saan siya, doon din po ako. Tumayo si Papa, lahat ay nag-abang, at inilahad niya ang kanyang kamay kay Marco. Sige, inihahabilin ko sa iyo ang anak ko. Sir! Nanginginig na hinawakan ni Marco ang kamay ni Papa. Salamat po, maraming salamat po. Nagkayakapan kami ni Mama. Pinayagan na tayo ni Papa. Oo, sa wakas. Nang gabing iyon parang pista. Naglabas ng pinakatagong alak ang tatay ni Marco para sa pagsasanib ng dalawang pamilya. Cheers! Mahinang sinabi sa akin ni Papa, Isabel, patawarin mo ako. Masyado akong naging mahigpit. Okay lang po, Papa. Masaya ako na masaya ka para sa akin. Nakita niyo po ang pamilya ni Marco, ang mga tao dito. Ligtas po ako dito. Hinaplos ni Papa ang ulo ko, isang bagay na hindi na niya ginagawa simula noong bata ako. Maging masaya ka, yun ang tunay na marangal na buhay. Salamat, Papa. Lumapit si Marco. Pa, kailan po natin gusto ang kasal? Si Isabel ang magdedesisyon niyan. Gusto ko po. Bago lumaki ang tiyan ko, sabi ko. At nagtawanan ang lahat. Kung ganoon, kailangan nating magmadali. Ilang buwan pa ang lumipas. Isang gabi, 3:00 ng madaling araw, biglang sumakit ang tiyan ko. At nakita kong may dugo. Nanginginig kong tinawagan si Marco, tapos sina Mama at Papa. Sa loob ng 5 minuto, nasa ospital na kami. 22 weeks na po, sabi ko sa nurse. Agad akong dinala sa ultrasound room at nagulat ako nang makilala ako ng nurse. Kayo po si Miss Isabel, yung volunteer sa Home for the Aged, di ba? Huwag po kayong mag-alala. Aalagaan namin kayo. Pati ang doktor, kilala ako. Kayo po ang mapapangasawa ni Doc Marco. Galingan natin. Sa ultrasound, narinig namin ang tibok ng puso. Buhay ang baby ko. Kailangan ko lang magpahinga. Pagdating ko sa kwarto, nagulat ako. 4:00 pa lang ng umaga, pero sunod-sunod nang dumating ang mga tao, ang mga kapitbahay. Narinig naming dinala ka raw sa ospital. Paano nyo nalaman? Nagtextan kami. Nag-aalala kami sa'yo. Dumating din ang may-ari ng karinderya, may dalang lugaw, ang mga magulang ni Marco, na puno ang kwarto. Pati ang mga estudyante ko sa English, ang mga magulang nila, at ang mga pasyente sa klinik. Ang hallway ay puno ng mga taong nag-aalala. Pagdating ng doktor para sa rounds, nagulat siya. Anong meron dito? Bakit ang daming tao? Sorry po, Doc, nag-aalala lang po sila. Ngumiti ang doktor. Si Miss Isabel pala, kaya pala. Sinabi niyang kailangan ko ng 1 linggong pahinga, kailangan niyo ng kasama. Sabay-sabay na sumagot ang lahat sa kwarto. Kami po ang bahala. Tumawa ang doktor. Ngayon lang ako nakakita ng ganito karaming bantay. Ligtas ka na. Sa loob ng 1 linggo, hindi ako nag-iisa. Salitan silang nag-alaga sa akin. Naging sikat daw ang ospital dahil sa akin, sabi ng mga nurse. Araw-araw, binibisita ako ni Papa. May dalang schedule na parang nasa militar pa rin kami. Paglabas ko ng ospital, isang malaking grupo ang sumalubong sa akin. Sa loob ng kotse, sinabi ni Papa, Isabel, mali ako, hindi ka nag-iisa dito. Napakaraming nagmamahal sa'yo. Ito pala ang tunay na pamilya. Sa Amerika, hindi ito mangyayari, dagdag ni Mama. Sir, mukhang Pilipino na rin po kayo, biro ni Marco. Ha ha ha, siguro nga, tumawa si Papa. At doon ko naintindihan, may pamilya sa dugo at may pamilya sa puso. At ako, napakaswerte ko dahil mayroon ako ng pareho. Lumipas ang 1 buwan mula nang dumating ang mga magulang ko. Oras na para umuwi sila. Pero bago yan, sabi ni Papa, kailangan nating ayusin ang petsa ng kasal. Nagpulong ang 2 pamilya sa karinderya. Hindi nagtagal, dumating ang mga kapitbahay. Nag-uusap daw kayo tungkol sa kasal? Sasali kami. Naging parang isang barangay assembly ang pagpaplano. Dapat traditional Filipino wedding. Kami na ang bahala sa pagkain. Lahat po ba sila ay imbitado? Tanong ni Papa. Aba, syempre, pista ito ng buong barangay. Anak namin si Isabel. Tumawa ang tatay ni Marco. Ganyan po dito. Ang kasal ay hindi lang sa 2 tao, kundi sa buong komunidad. Ang petsa, 2 Sabado ng Disyembre. Mula noon, naging abala ang buong barangay. Ang may-ari ng patahian, ako na ang gagawa ng Filipiniana gown ni Isabel, espesyal. Ang may-ari ng flower shop, ang bouquet, sagot ko na. Isang gabi, dumating ang mga lola sa bahay. Magpa-practice tayo ng pagmamano. 1 oras kaming nag-practice. At isang araw, may dumating na truck. Ano po ito? Mga gamit sa kasal. Nag-ambag-ambag kami. Kutson, mga plato, rice cooker hanggang sa ref. Naiyak ako. Bago ang kasal,
nag-host si Papa ng isang American-style rehearsal dinner. Naghanda siya ng speech sa Tagalog. Magandang gabi. Ako, ama ni Isabel, ang anak. Masaya sa Pilipinas. Salamat. Nagpalakpakan ng lahat. Alagaan nyo, anak ko. Nagkayakapan ng dalawang ama. Tumayo rin ako. Sa Tagalog, sinabi ko, dumating ako dito bilang isang sundalo. Ngayon, isa na akong anak ng Pilipinas. Dahil tinanggap nyo ako, hindi bilang isang dayuhan, kundi bilang isang pamilya. Mamumuhay ako para suklian ang pagmamahal na ibinigay nyo. Niyakap ako ni Papa. I'm proud of you, Isabel. Araw ng kasal, nakabarong Tagalog si Marco at ang mga lalaki. Ako ay nakaisang magandang Filipiniana gown. Sa simbahan, habang naglalakad ako, gumawa ng arko ng mga espada ang mga kasamahan ko mula sa base. Ang unang speech ay mula kay Papa, sa English na. My daughter was a warrior. Now, she chooses to be a wife and a mother. And I have never been more proud. Sinabi ng tatay ni Marco, salamat kay Isabel na naging tulay ng dalawang bansa. Ngayon, iisa na tayong pamilya. Nagkaroon ng sayawan. Ang mga lola ay sumayaw ng tinikling. At sa huli, kumanta ang 4 na magulang ng bahay kubo. Ilang buwan pa, ipinanganak si Hikari. Oo, Hikari, liwanag. Sa kanyang binyag, dumating sina Mama at Papa. Nakakagulat, pareho silang naka-Filipiniana at barong. Pinadalhan kami ng mga balain natin, sabi ni Mama. Ang reception ay ginanap sa barangay hall. Muling nagtipon ang lahat. Karga ni Papa si Hikari at sinabi sa Tagalog, Hikari, si Lolo ito, mahal kita. Perpekto ang bigkas niya. Siguradong ilang buwan niyang pinraktis. Si Mama naman ay parang kaibigan na ang mga kapitbahay. Catherine, marunong ka na bang magluto ng adobo? Oo naman. Ako nga ang nagluto ng dala ko ngayon. Habang masaya ang lahat, lumapit sa akin si Papa. Isabel, naalala mo ba ang sinabi ko ilang buwan na ang nakalipas? Mali ako. Ang karangalan ay wala sa ranggo. Nasa paraan ito ng pamumuhay. Tumingin siya kay Hikari. Ipinagmamalaki kita, anak. Lumapit si Mama. Pinag-iisipan naming manirahan dito sa Pilipinas pagka-retire namin. May tunay na buhay dito. Tumawa si Marco. Welcome po kayo palagi para may laging kasama si Hikari. Kinuha ng may-ari ng karinderya ang mikropono. At ngayon, isang sorpresa mula kay Lolo Robert. Tumayo si Papa, may hawak na gitara. Kailan pa po kayo natuto niyan? Sikreto. At sinimulan niyang tugtugin ang bayan ko. Sumabay sa pagkanta ang buong barangay. Pumapalakpak si Hikari. Pagkatapos, sinabi ni Papa, ang Pilipinas ay ang aking pangalawang bayan. Hindi isa pa sa aking mga bayan. Nakita ko ang huling text na pinadala sa akin ni Papa. Isabel, tulad ng ibinigay sa iyo ng Pilipinas, marami ka ring naibibigay sa kanila. Salamat sa pagiging tulay ng dalawang bansa. I love you, Dad. At sa ilalim, may nakasulat sa Tagalog. Ang anak ko ay pinakamagaling. Kamusta? Ito ang kwento ni Isabel. Ang isang krisis ay naging daan para mahanap niya ang tunay na karangalan. Ang kanyang ama, na dumating para iligtas siya, ay sumuko sa init ng pagmamahal ng isang komunidad sa Pilipinas. Ang isang simpleng pagpapagamot ay naging tulay ng dalawang bansa. Hinubad ni Isabel ang kanyang uniforme, ngunit mas malaking misyon ang kanyang ginagampanan ngayon, ang pag-ugnayin ng dalawang kultura at pag-ibayuhin ang pag-unawa sa isa't isa.